when wandering hearts return. Rejoice with him, rejoice today. A sinner has turned to Christ's own way. The courts of heaven gladly sing. The angels praise the saving King. Grace has called and hearts are changed. Mercy reaches life's exchange. Rejoice with him, lift up your voice. Our God delights when sinners rejoice. A woman searched with lamp aflame. She swept each corner, called each name. She would not cease till she had found the silver coin once lost, now found. She called her friends with thankful voice. My coin is found. Come now, rejoice. Not because the lost are great, but because our God is full of grace. Not because of works we've done, but through the mercy of the Son. He welcomes all who turn and trust. He saves the sinner, kind and just. Rejoice with him, rejoice today. The Father's love has made a way. Before God's angels, joy is raised. When Christ is trusted, God is praised. So let our hearts reflect his own, welcoming those he calls back home. Rejoice with him, lift up your voice. Our God delights when sinners repent. One little sheep had wandered far away from where the shepherd was. He searched until the lost was found. His mercy would not turn around. Then home he came with joyful voice. My sheep is safe. Come now, rejoice. Heaven sings a greater song when wandering hearts return. Rejoice with him, rejoice today. A sinner has turned to Christ's own way. The courts of heaven gladly sing. The angels praise the saving King. Grace has called and hearts are changed. Mercy reaches life's exchange. Rejoice with him, lift up your voice. Our God delights when sinners rejoice. A woman searched with lamp aflame. She swept each corner, called each name. She would not cease till she had found the silver coin once lost, now found. She called her friends with thankful voice. My coin is found. Come now, rejoice.
Makati. Good afternoon, Journey Church Makati. Pwede po ba marinig ko ang malakas na hallelujah? Amen. Tayo po tayo. Di po lingid sa ating kaalaman, lalo na po yung mga nandito po. Talagang may pinagdadaanan ng church. May pinagdadaanan po yung ating kapatid sa pananampalataya. Special mention natin in prayer si Doc Oli, Ate Michelle, si Sister Michelle, asawa niya na nasa hospital ngayon. Pero hindi po ito hadlang para hindi po tayo magpasalamat o magpuri sa Diyos at lalo pang tumawag sa Kanya. Amen po ba? Meron po tayong memory verse na babasahin sa Santiago 1:2-4. Ang sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Meron din po sa 1:16-33. Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Hindi po namin pinapangako na magiging smooth sailing ang journey natin sa buhay. We're not giving you false hope. We will suffer, we will struggle hanggat meron po tayong katawan. But the Spirit of God that is in Jesus Christ in us, who we put our faith to Him, may pag-asa, may hope. Ito po yung hindi maunawaan at di maintindihan ng hindi nakakilala sa Diyos. Kaya nga hindi po nakakilala sa Diyos eh. Pero tayo pong nakakakilala sa Diyos, there is peace that make no sense. Saan ka nakakitang naghihirap ka, nag-struggle ka, but you still thank God. Kasi in Thessalonians said, in all circumstances, pray and give thanks. This is the will of God. Now we give thanks whatever situation we have. Lagi nga natin kinakanta dito, araw-araw. Anong sabi sa araw-araw na kanta? Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan. Ano mang maging panahon, ano mang maging sitwasyon, ikaw ay aking pupurihin. Tayo po ay pumunta sa presensya ng panalangin. Amang Diyos na banal, pinupuri po namin kayo at dinadakila. Amang Diyos na lumikha ng sanlibutan, na isang boses niya lamang ay nagkaroon ng buhay. Kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. At buhay po kayo. Lord, nandito po kami ngayon sa inyong kalagitnaan. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, mga nanonood sa online, nagpapasalamat at nagpupuri sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, sa binigay niyong bugtong na anak na si Jesus para sa aming kaligtasan. Never po kayo, Ama, naging selfish. You've been always giving your best, Panginoon, because you love your children. And as, Panginoon, meron man kaming pagkukulang, meron kaming kahinaan, ngayong oras na to, Ama, itinataas po namin to sa inyo. Ibinibigay po namin sa inyo yung mga bagay na hindi naming maunawaan. Ibinibigay po namin sa inyo, Ama, yung mga sitwasyon, Panginoon, na naguguluhan na po kami. Ama, kailangan po namin ng saklolo. Kailangan po namin, Panginoon, ng presensya niyo, Panginoon. You are a God of miracle. You are worthy to be praised.
Lord, nandito kami para itaas ang pangalan nyo. Pasalamatan ang Panginoong Jesus na kaloob ng kaligtasan sa buhay namin. Na pinangakuan na balang araw, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ama, bitbit po namin ang pangakong yon. Bitbit po namin, Panginoon, yung assurance of our salvation because the salvation belongs to the Lord. And thank you, O God, for your grace. Thank you, O God, for your mercy that's been upon us. And Lord, we have our special prayer kay Doc Oli, kay Sister Michelle, kay Baby Zane. We humbly come to you with all our heart, and our soul, and our mind. Let your will be done. Doc Oli, Michelle, sa kanyang sinasapupunan, kanyang anak. Hindi po kami magsasawang magpasalamat. Hindi po kami magsasawang sumigaw ng pangalan nyo. Magpupuri po kami anumang sitwasyon sa buhay namin, Ama. Magpupuri po kami, Panginoon, anumang pagsubok na daranas namin. Dahil ito'y nagbibigay katatagan sa aming pananampalataya patungo kay Kristo Jesus na ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. There is no name above all names but only Christ Jesus, our King and our Savior. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng at sumigaw ng Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah! Purihin natin ating Panginoon. Praise His name! Hallelujah! Palakpak para sa ating Diyos na buhay! We give you praise, Jesus! Hallelujah! Palakpakan po natin ating Panginoon. Papuri at pagsamba para sa inyo, Jesus! Hallelujah! Praise Him in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him. Oh, the world will praise Him. Praise His name. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The world will praise Him. From the rising of the sun. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, and everything that has breath, praise His name. Let everything that has breath, praise the Lord. Thing that has breath, praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. We give you praise, Jesus. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. Oh, we praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. Oh, we'll praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. From the rising of the sun, from the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west,
and the north to south, from the rising of the sun. Let His praise be heard from the east to the west and the north. From the rising of the sun, let His praise be heard from the east to the west and the north to south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Purihin natin ating Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord forever. Praise His name. Praise the Lord. Let everything praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Karapat-dapat kang purihin, Panginoon. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Hallelujah! Sambahin ka, O Diyos! You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made of, and I will live for you, 'cause I am devoted to you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Say Jesus, 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 you are the Savior of my soul. Hallelujah. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made of, and I will live for you, 'cause I am devoted to you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Say Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Let's give it to our King, King of majesty. I have one desire, just to be
Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. We give you all the praises, O Lord. Hallelujah. Church, let us all prepare ourselves as we give the highest worship to our God, as we give the highest exaltation to the Lord of Lords and King of Kings, as we sing of His greatness and of His love and mercy towards us, as we rejoice in His presence despite us not being worthy. For that's how great our God is. Amen. Hallelujah. And so now let's all lift our voices as we sing how great thou art. My God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee, oh, to thee. How great Thou art, how great thou how great thou and art. sings my soul, my Savior God, to thee, oh, to thee. how great thou art, How great thou art. thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cry, holy.
you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to last. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to last. We'll sing the song forever till the end, and the angels cry, holy, all creation's cry, stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, we will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Splendor of a king, robed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, but trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age,
to thee. Church, let's declare His greatness. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great, how great, how great. How great, how great is our God. Purihin ka, O Diyos, sa banal na pangalan mo. Ang Diyos, hallelujah. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tuloy lang po tayo. Let's continue in the attitude of prayer. Magandang hapon sa inyo pong lahat. Bago tayo magsimula, meron lang po akong sasabihin sa inyo. Ngayon po ay may kasama tayo na dumadaan sa mabigat na problema. Mabigat pong storm. Si Doc Oli tsaka si Ate Mitch, yung nag-preach last week, si Doc Oli. Isa po siya sa lay minister natin at isa po siya sa Board of Elders. Si Ate Mitch, yung asawa niya po, pumutok yung amniotic patubigan ng maaga. Ngayon po, ayan nyo na po yung share ko po kasi nasa GC na naman na. Tinapat na po sila ng doktor eh. Yung baby talagang mahina na yung chance. Hinihintay na lang na mawalan ng heartbeat yung baby. Kaya lang, nung chinek po daw, lumalaban yung bata. Hanggang ngayon, lumalaban yung bata. And tayo as a church, naniniwala tayo, walang imposible sa Diyos. Hanggat kaya, lalaban po tayo sa panalangin. Amen po? Pwede ko po bang tawagin yung pamilya? Kasi ngayon, nasa ospital sila. Hanggang ngayon, lumalaban yung baby sa loob ng tiyan. Pwede po bang ipanalangin natin sila ngayon? Tawagin ko po yung pamilya, sila yung representation. As a church, manalangin po tayo. Pastor?
Hallelujah. Purihin ka, Ama. There is nothing impossible. Panginoon, alam po namin, Ama, na ang puso mo po, Panginoon, Ama, ay aming pong naaabot sa mga oras na ito. And with that chance, Lord, we want to grab that chance, Lord, to ask once again, Lord, for saving the baby's life, Zane. Lord, give her a chance, Lord, in the name of Jesus. Naniniwala ko, Panginoon, kaya mo po, Panginoon, punuin ng amniotic ang sinapupunan ni Michelle. Lord, naniniwala ko right now, God, you can touch her. You can relieve the pressure, Panginoon, sa baby para siya po, Panginoon, Ama, ay marelax at muling lumusog. Ma, marami pong salamat, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon. Nothing will be impossible with you, Lord. Ama, marami pong salamat. Lord, hawakan mo po si Michelle. Hawakan mo po si Doc Oli, Father. At hayaan mo, Panginoon, Ama, na manatili ang kapayapaan mo, O Diyos, sa kanilang mga puso. Panginoon, dalangin ko po ang pamilya niya. Ang pamilya, Panginoon, ni Michelle. Ang pamilya ni Doc Oli, Lord, as one family, bind them together with love and truth, Father. Panginoon, pinupuri ka namin sa iyong mga kamay namin, Ama. Itinitiwala, Ama, ang mga pangyayaring ito. Sa tanging pangalan po ng Panginoong Yesus, kami po ay nagpapasalamat. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Makakaupo na po tayo. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos. Pwede po bang minsan pa isigaw natin, purihin ang Panginoon? No, church, talagang may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi po natin inaasahan. Topic natin this afternoon is before, during, and after the storm. Pwede bang tignan nyo yung katabi nyo ngayon? Kamustahin nyo siya? Baka po binagyo siya. Tanungin nyo siya, kamusta ka naman, kapatid? Nawa maayos ka. Before I start, meron po akong itatanong sa inyo. Dumating na ba kayo sa storm? Dumating na po ba tayo sa biggest storm ng buhay natin? Or yung iba sa inyo tapos na? No, topic natin yan ngayon, before, during, and after. Yung di nyo inaasahan, biglaan. No, alam nyo, ngayon pong taon na to, dito po sa church natin, napakadai pong biglaan. Sabihin nyo nga po, biglaan. No, hindi natin inaasahan. Yung nagpapanik kayo, kasi hindi natin alam kung paano po tayo lalabas. Or di natin alam kung paano tatapusin. Siyempre, ang storm, it is beyond our control. Hindi natin siya alam kung paano natin papatapusin dahil ang Diyos lang ang may alam. Yung mapapatanong tayo sa Panginoon, Lord, bakit wala po kayong ginagawa? Be honest, mga kapatid. Dito naman po sa church, walang judgmental. Dumating na po ba kayo sa pagtatanong sa Diyos na yung ganong tanong, Lord, ba't parang wala kayong ginagawa? Sino po sa inyo? Mahinang yes lang. Lord, ba't parang hindi kayo concerned sa akin? Lord, ba't yung sa iba maganda yung sitwasyon? Bakit sa akin hindi? Lord, ba't nung sumama ako sa inyo, ito yung maraming beses na natanong po sa akin na kung magiging honest ako sa inyo, hindi ko alam kung ano yung pinakatamang sagot. Marami po akong mga nakausap, ito po ang tanong po nila. Lord, sabi nila, bakit nung sumama ako sa inyo, nagkaroon ng bagyo yung buhay ko? Mas lumalim yung problema. Sino po sa inyo naranasan nyo yon? Nung hindi pa kayo mananampalataya, medyo may mga problema naman,
Pero nung dumating na kayo sa pagtitiwala sa Panginoon, talagang as in para kayong niyanig, tumodo, dumoble, trumiple yung problema. May mga ganun po, no? Babasahin po natin ang isa pong konteksto or isang text sa Bible, isa pong istorya na kung saan ganun na ganun yung sitwasyon po nila. No, hayaan niyo po ako, lalo yung mga kasama ko nung midweek, mga young people, pinag-aralan natin to sa midweek. Pero alam niyo nung tinignan ko nga yung, sabi ko, Lord, eto ba yung gusto niyo? Kasi paulit-ulit akong dinala rito ng Lord. Sabi niya, ituro mo sa linggo. No, so ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa Marcos 4 verse 35 to 41. Magsimula po tayo sa verse 35. Kinagabihay, sabayan niyo po ako, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Verse 37, kayo lang po. Verse 40. Amen. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Hinihiling namin, banal na Espiritu, na palibutan nyo kami, Lord, ng inyong pong libu-libong anghel. Lord, si Ate Mitch, yung aming mga kasamang leaders na wala rito, na nasa ospital ngayon, I pray God, dalawang anghel sa kanan at kaliwa niya, Panginoon. Maramdaman niya, Lord, yung pagkilos nyo at pagyakap nyo. Bigyan nyo rin, Lord, ng katatagan si Doc Oli at ang kanyang pamilya, Lord, bigyan nyo po ng kapayapaan. Lord, I pray, God, for a peace that transcends all understanding. At bawat isang naririto, hindi man nila, Lord, ilabas, ibulalas yung mga sitwasyon nila. Pero kung meron dito ngayon, Lord, na merong bagyo yung buhay nila, hayaan nyo po ang banal yung presensyang maranasan po nila. Pagpalain nyo po kami, palakasin, at bigyan, Lord, ng kaliwanagan. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Isang buong aral na pangangaral po ng ating Panginoong Jesus. Kaya po humiwalay sila sa maraming tao. Inaya niya po ang mga disipulo, sumakay ng bangka, at tatawid pupunta sa ibang ibayo. Pero hindi nila inaasahan na meron palang darating na bagyo. Tutuloy tayo sa verse 37. Next lang po tayo. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon, at ito'y halos mapuno ng tubig. Gusto ko pong titigan nyo yung verse. Habang naglalayag sila, inabot ng malalakas na bagyo. Sila po. Meaning, kasama na nila si Jesus, may bagyo pa din. Kapatid, wag na wag niyong sasabihin na kapag tinanggap ko si Jesus, wala nang problemang darating. That is a lie. Kahit kasama na natin ang Panginoon, meron pa rin. Tingnan nyo nga po yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, meron pa din. Pero dapat ba tayong malungkot? Kung alam natin na nandyan si Jesus, dapat ba tayong kagaya nitong mga disciples na to na magpanik kung alam natin na mamaya pag-uusapan po natin yan. Pero pinapakita lang po rito, kapatid, dito pa lang, unang-una pa lang na talata, our journey with Jesus will never be smooth sailing. Meron talagang ups and downs, meron talagang bumps, may mga time para tayo nakasakay na bigla tayong mababangga. May mga time na bigla tayong madudulas, may mga time na manghihina tayo. That is the truth. At kailangan tanggap po natin yun. Tingnan nyo po yung katabi nyo, sabi mo, dapat tanggap mo yun.
Pangalawa, sumunod na sila kay Jesus. Kasi sabi ni Jesus, di ba, tara, sakay kayo. Tapos punta tayo doon to the other side. Tumawid tayo sa ibayo. Sumunod sila kay Jesus, hindi po ito, Hindi binagyo dahil meron silang ginawang kasalanan. Mga kapatid, wag niyong sasabihin yung word na karma sa isang taong merong malaking problema. Wag na wag. Kasi kahit ang mga sumusunod sa Panginoon, dinadatnan pa rin ng bagyo. Kasi eto, sumunod na po sila eh. No, our obedience to Jesus does not guarantee a storm-free journey. Hindi porkit sumunod na po ang tao kay Jesus, wala na pong bagyo. Meron pa rin po. Pangatlo, nagmi-ministry na sila, pero may bagyo pa rin. Take note buong araw kasama na po nila si Jesus. At hindi lang po ito yung ministry ginawa nila kasi marami na silang ginagawa. Bagamat medyo bago-bago pa lang yung relasyon nila, bago-bago pa lang yung ministry na ginagawa nila, pero nagmi-ministry na po sila. Pero may bagyo pa rin. Kaya mga ministers, we are not exempted. We are not exempted. Our ministry does not save us from the storm. Ang sinasabi ko po rito yung mga truths para po tayo handa. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Sabi mo, ihanda mo ang puso mo. Hindi tayo para maging matakot, pero dapat handa tayo na kapag nandyan na yung bagyo, ganito talaga. Ito talaga ang buhay. Verse 38, pero syempre hindi lang doon nagtatapos yon. Gusto ko pong talagang hihimayin natin at pilitin nating kainin, palakasin tayo ng Panginoon mula po sa kanyang aral. Sa verse 38, sabi dito, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Alam nyo, meron pong isang powerful na gustong sabihin itong verse na to. Sabi dyan, no, natutulog si Jesus sa hulihan ng bangka. May tanong ako sa inyo, kung kayo po merong bagyo at alam nyong magkakaroon ng mataas na baha ang bahay nyo, matutulog ba kayo ng payapa? Narinig ko yung kwento ni Mama eh. Pastor, kapag bumabagyo na sa Makati, natatakot na kami. Kasi nagulat kami nung biglang bumaha. No, pwedeng magkaroon ng kuryente at makuryente ang mga tao. No, kung meron pong modesty aside, apoy. Kayo po ba naranasan nyo na biglang nagkaroon ng sunog sa lugar nyo? Ano po naranasan nyo? Nagpanik po kayo, tama po? Hindi kayo basta, may sunog sa katabi natin. Tara Kuya Budge, tulog muna tayo. Hindi po ganon, di ba? Magpapanik kayo. Pero dito, si Jesus natutulog. Ano po ang pahiwatig nito? May alalahanin po natin at intinding mahigi, may mga storms of life na tulugan mo lang. Again, hindi ko po sinabing lahat. Yung sitwasyon nila Ate Mitch, hindi po yan sinasabi ko. Ang sinasabi ko, may pipiliin natin. Ano ba yung problema ko na talagang kailangan kong harapin? Kasi bakit po? May mga problemang hinaharap. May mga problemang inuupuan. Sinosolve. Pinag-iisipan. Humihingi ng tulong sa iba para solusyonan. Ano pa? May mga problema na iniiyakan. Kapatid, alam nyo, pinakamasarap umiyak sa Panginoon. Amen? Dahil alam mo na kapag umiyak ka, may tutulong sa'yo at hindi ka pababayaan. Amen! Even si Jesus nga umiyak Jesus wept, pinaka-shortest verse in the Bible. Si David po, namatayan siya ng anak, kagaya po nila Tita Nancy, Tito Ryan. Umiyak siya. Ilang araw siya talaga, hindi kumakain. Lahat ng mga kasama niya, talagang natatakot kung ano yung pwedeng maging reaction ni David. Umiyak siya. Hindi po masamang umiyak. Hindi po kahinaan ng pag-iyak. Hindi po porkit umiiyak ka, hindi ka na banal. Hindi po. We are people. We are what? Human being. We have flaws, imperfections. Meron po tayong capacity lang at hindi natin kaya lahat. Are you here? Hannah wept. Nung wala siyang anak, umiiyak din siya. Pero may mga problemang tinutulugan lang. Dapat alam natin kung ano yun. Tiyakin natin. Church, maging matalino tayo. Ano yung problema ko ngayon na talagang hindi pala talaga problema? Kailangan ko lang siyang tulugan.
Kasi si Jesus, hindi niya problema ang bagyo. Lalo't alam mo, problema yan ni Jesus. Tanungin nyo nga po katabi mo, ano yung problema mo na hindi mo dapat problema, na dapat pala problema ni Jesus? Come on, tanungin nyo siya. Kapatid, wag niyong tatapusin tong araw na to nang hindi mo yan nabibigyan ng malaking sagot. Na hindi ka umuupo at sinusulat, na hindi mo na iimprinta sa puso mo. Problema ko ba to o problema ni Jesus? Baka problema ni Jesus, pinoproblema mo. Let tomorrow worry for itself. Amen. Baka yung iniisip mong problema, buhat-buhat mo, hindi mo dapat buhat kasi hindi mo talaga siya kaya, problema ni Jesus. Amen. Lalo't alam mo na ang Diyos natin makapangyarihan. Amen. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw hindi ka powerful. Come on, sabi mo sa kanya, you have limitations. Pero sa mata, sabi mo, ang Diyos mo ay makapangyarihan. Come on! Kaya sabi sa Matthew 6 verse 34, pwede po bang sabayan nyo akong basahin ng malakas to? Go! Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kapatid, this is the problem. Gusto ko po pagtapos ito, pag-aralan nyo maigi, i-review nyo, panoorin nyo ulit kung may mali ako, or basahin nyo sa Bible, alamin nyo yung context, alam nyo yung para bukas, meron kayong battery para doon. Yung para ngayon, may battery kayo para ngayon. Minsan, yung para bukas, ginagamit mo na yung battery mo ngayon, kaya hindi kaya. Kaya may burnout, kaya pagod na pagod, hinang-hina, hindi na kaya. Kasi yung pangbukas pa yun. Hawakan nyo yung puso nyo. Sabi mo yung pambukas pa yun. Hayaan yung Diyos ang magbigay sa atin ng kalakasan para bukas. Amen? Kasi ang Diyos natin, di ba yung mana, naalala nyo, yung araw ng bukas ka bibigyan ng mana, huwag ka magtatabi ng mana kasi masisira. May context yan, pero gusto ko ipag-connect-connecta nyo. Ang Diyos natin, araw-araw hindi siya pwedeng magkulang sa'yo. Hindi pwedeng magkulang sa'yo ang Diyos. Doc Oli, Ate Mitch, with all my heart, di ko alam kung nanonood kayo, pero hindi kayo pagkukulangin ng Panginoon. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. Alam nyo, simula nung nag-chat sila sa akin, si Tita Nancy, nag-chat sa akin, nag-usap kami, hindi na po ako tumigil manalangin. Talagang nananalangin ako. Lord, lahat na ng panalangin, sinabi ko, lahat na ng tangs, sinabi ko. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko sa tangs. Basta nagtatangs ako. Basta alam ng Lord yung heart ko. Pero alam niya, pinaalala sa akin ng Lord yung blueprint. Sabi niyo nga po, blueprint. Ano yung blueprint? Ang buhay po natin, naka-blueprint. Day 1, ito yung pupuntahan mo. Day 2, dito ka. Day 3, may apoy, maiinitan ka sa day 3. Day 4, may tubig. Day 4, medyo malalaglag ka kasi may bangin na masakit. Masasaktan ka day 4. Alam ng Diyos. Pero pagdating ng day 5, may healing. Pagdating ng day 6, ito yung pupunta. Pagdating ng day 7, ganito ka. Alam ng Diyos. Amen. Pwede bang tignan niyo po yung mata ng katabi mo? Sabihin mo, alam ng Diyos. Alam niyo po, this month, July, ano ba ngayon? August. Sorry, naiwan ako sa kahapon. August 16, alam niyo po, this month, halos araw-araw, meron po tayong kinakaunsilan. Sa counseling po, mas marami yung nakikinig lang tayo. Amen? Na nakikinig lang tayo sa kanila, mag-a-advise lang ng konti, tapos ipapanalangin sila. Isang katutak na problema yung naririnig ko. Sabi ko, Lord, nalulungkot ako kasi may mga tao hindi nila alam kung ano yung pipiliin nilang laban. Hindi kasi lahat ng laban nilalabanan. Tama po? Hindi lahat ng problema tatalunan mo. Fight, let's fight. Mauubos energy mo. May mga laban, bigay mo lang sa Diyos kasi hindi mo laban. Laban ng Diyos yan. Amen! Sabi ko, parang di sulit yung araw-araw. Yung buhay, pag minuto, nabuhay ka na sa lungkot. Na para bang ang Diyos walang ginagawa. Pero kapatid, hindi ko kausap dito yung mga may problema ngayon. Ha? Normal yun.
Normal na may pagkagaya niyan, sila ate, may mabigat na problema, talaga namang nakakalungkot at dapat lang malungkot. Nakasulat naman yan sa Ecclesiastes 3, binabalanse ko lang po, there's a time for everything, kahit sa pag-iyak, pagtangis, no, yung hirap na problema, may panahon dyan. Pero again, may panahon lang, hindi lahat ng panahon. Amen? Instead of worrying, keep praying. 3 tao, sabi mo, instead of worrying, keep praying. No. Mga nanay, tatay, tingin po kayo sa akin. Alam ng Lord ang sitwasyon nyo. Amen? Kanina nagsisimula po tayo, alam nyo, nakakita ko ng clouds of heaviness. Kita po ako ng madilim na ulap. Pinagpe-pray ko, Lord, tanggalin niyo po ito. Do not allow this, Lord. Tapos unti-unti natatanggal siya. Sinasagot tayo ng Diyos. Amen? Kasama natin ang Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Come on. Verse 38, sabi niya, ginising niya ang mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Natanong niyo na ba yan? Pastora, natanong niyo po ba yan? Pastora Julieta? Lord, hindi. Wala ka bang ano sa amin? Wala ka bang concern? Alam niyo, Pastor, isa sa pinakamahirap na tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit nangyayari ang masamang bagay sa isang mabuting tao? Kasi ano yan, controversial question yan eh. Why bad things happen to good people? Controversial, never ending yan. Never ending na pag-uusap yan. Pero gusto ko po balik tayo dito. Sabi niya, ginising niya mga alagad at sinabi, Guro, wala ba kayong pakialam sa amin? Ang krisis na lang po dito, hindi na basta yung storm, pero nagsisimula ng magbago yung view. Nagsisimula ng magbago yung puso nila sa Diyos. Mga kapatid, tingin kayo lahat sa akin, huwag kayong mawawala. Sana, sa kahit anong problema ng buhay, hindi magbago ang pagtingin mo sa Diyos. Amen? Pwede bang hawakan mong madiin yung katabi mo, sabi mo, huwag magbabago ang pagtingin mo sa Diyos. Come on, encourage siya. Alam ni Pastor yan. Alam nyo, marami po tayong kakilala noon na napakainit ng pananampalataya, pero ngayon, wala na. Iba na yung pinapaniwalaan. Meron pa nga atheist eh. Kaya si Ralph, tinanong ko nung midweek eh. Sabi ko, modesty aside, Ralph, okay lang tanungin ko sa'yo yung tinanong ko. Sabi ko sa kanya, Ralph, di ba satanist ka? Sabi niya, Pastor, atheist lang? Grabe ka naman sa akin. Sumobra. Oo, ka naman. Hindi po kasi dati si Ralph, atheist siya, hindi niya kilala ang Panginoon. Pinag-pray siya ni Doc Oli. Di ba may sakit kang hindi gumagaling? Pagka-pray sa kanya ni Doc Oli, pag uwi ni Doc Oli, gumaling, naniwala siya sa Panginoon. Amen? Kaya ngayon, Ralph, kunyari may ubo ka, pinag-pray ka, hindi ka pa rin gumaling, wag babalik sa dati, ha? Kay Lord na tayo, Team Jesus. Amen? Tignan niyo po ulit yung katabi mo, sabi mo, wag magbabago ang pananampalataya mo sa Diyos. Remember, mga kapatid, Jesus is silent but not absent. Amen? Tahimik lang siya, pero nandun siya. Di ba gano'n naman po ang teacher? Pag may exam, tahimik lang sila, pero nandun sila. Minsan, ang Diyos, tahimik lang siya, kala mo hindi siya kumikilos. Hindi, pinag-aaralan niya yan. Our God is a great mathematician. Alam niya, kompyutado niya yan. Sa gantong araw na last minute na, yung kala mo walang-wala na, pag gustong kumilos ng Diyos, kikilos siya. Amen! Imagine yung teacher nila, yung leader nila na nangaral buong araw at tulog dahil nga pagod, pinag-isipan na kagad nila ng hindi maganda. Nawalan na kagad sila ng faith. Mga kapatid, isa ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Kapag tahimik ang Diyos, manampalataya pa rin tayo. Amen? Kaya alam nyo, isa po yan sa... Ako, pinagpapasalamat ko dito sa church na to, hindi linggo-linggo may salamat sa Lord, binless ako ng Lord. Hindi po masama yon, hindi ko sinasabing masama. Kaya lang minsan, yung puso ng iba ang naiisip, parang, Lord,
Sa kanila ka lang ba mabait? Ba't sa amin hindi? Eh, may mga tao pang ganun. Yung linggo-linggo may testimony. Salamat sa Diyos. Linggo-linggo. Hindi po, again, hindi masama. Pero may mga tao na iisip tuloy nila, sa kanya lang kaya mabait si Lord. Kapatid, meron o wala, mabait ang Diyos. Tsaka minsan, iisipin mo, Lord, sila may ganito, ako wala. Kapatid, buhay ka ngayon at buong pamilya nyo, walang sakit, pagpapala rin yun. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Come on. What is our attitude in the midst of storm? Will we still trust the Lord? Verse 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. God is a God of timing. Sabi niyo po, God is a God of timing. Naniniwala po ba kayo may timing ang Diyos? Si Joanna nandito ba? Wala. No? Hindi ka na buntis na ka. Alam nyo, ang Diyos po may timing siya. Nung nakaraan, nagpunta sila sa Hong Kong. Tuwang-tuwa po ako. Si pastor nakapunta ng Vietnam, tuwang-tuwa po ako. Totoo ba kayo iniisip niyo? Tuwa, inggit ka lang eh. Hello, nagbagyo rin kaya ako ng maraming beses. Malamig din doon, kuya. Ano? Inggit sinasabi niyo. Hindi tuwan-tuwa po ako. Alam niyo kung bakit po? Kasi naririnig ko yung mga istorya nila na dati, simpleng-simple lang, pinapangarap lang yung ganito, pero nararating na nila because God is a God of timing. Meron sariling timing ang Diyos. Alam nyo, kahapon may kausap po ako na isang kabataan na ang bigat-bigat ng problema niya, kaya sinamahan ko siya. Tapos, inopen niya yung problema niya, ang bigat. Sabi ko lang sa kanya, alam mo, ang buhay parang gulong. Sabi nyo nga po, gulong. Cliche, it may sound. Pero totoo yun, may time nasa ilalim ka. Kala mo nandun na yun. Hindi. Maganda nga yun, nasa ilalim ka kasi makikita mo ang Diyos kumikilos. Maya-maya, inaangat ka na unti-unti ng Panginoon. Gumiginhawa na, lumilinaw na, nawawala na yung mga problema mo. Pataas ka na ng pataas hanggang isang araw makikita mo na lang ang Diyos nilagay ka na sa tuktok. Kasi ang buhay gulong at hindi nagpapabaya ang Diyos. Amen? No? Ang ganda-ganda nung sinabi nung isang pastor eh. Talagang tinamaan ako, college pa lang ako, narinig ko siya. Sabi niya, ikaw na nakikinig, kabataan, huwag kahit kailan iisipin na pinanganak ka ng Diyos para pahirapan. Hindi. Hindi tayo pinanganak para pahirapan ng Diyos. Amen? May mga paghihirap, pero paminsan-minsan lang yun na dumadaan. Hindi yun panghabang buhay. Amen? No, pinapa-amen ko po kayo para magising kayo. 3 tao, sabi mo, gumising ka. Ilaban mo yan. Alam kong kakatulog nyo lang ng ilang araw, bagyo ng bagyo. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Praise the Lord. Malapit na po ako matapos. Mabilis lang to para mamaya may mga, may mga pag-uusap tayo. God is a God of timing. Meron pong timing ang Diyos. He knows everything. Alam ng Diyos ang pinakamainam. Sabi niya, my thoughts are higher than your thoughts. Kala mo, Lord, ba't hindi mo to ginawa? Ito yung the best sa akin. Sabihin sa'yo ng Diyos, hindi na. Hindi ko yung pinahintulutan kasi may mas maganda akong plano sa'yo. Kayo po ba na-experience yun na yun? Tita, na-experience yun na po ba na may gustong-gusto kayo hindi binigay ng Diyos? At iniisip mo na yung gusto mo yun yung pinaka-the best sa'yo, Ate Jen. Lord, gusto ko makapunta ng Israel. Hindi pinahintulutan ng Panginoon. At kala mo yun na yung the best. Biglang darating ang isang araw, marirealize mo, salamat Lord, hindi nyo pinahintulutan ko. Ito pala yung mas mainam. May mga bagay hindi pa malinaw ngayon eh. May mga bagay na hindi pa malinaw ngayon. Darating ang time, papalinawin din niya ng Diyos. Amen? 30 tao, tignan nyo sa mata, sabihin nyo, darating ang panahong papaliwanagin din niya ng Diyos. Sabi niya, tigil, tumahimik kayo. God is a God of impossibilities. Sabi niyo nga po, impossibilities. Babasa po tayo ng mga ilang talata. Luke 18 verse 27. Sabayan niyo po ako, pwedeng declaration na rin to. Go. What is impossible with man
is possible with God. Jeremiah 32 verse 27. Is anything too hard for me? No, sabi ng Diyos yan. Diyos ang nagsabi, meron bang mahirap sa akin? Sa'yo mahirap, pero sa akin hindi yan mahirap. Ikaw nasasaktan ka, pero manampalataya ka lang at makikita mo kung paano ko yan ayusin. Amen? Church, palakasin ang pananampalataya. Amen. Kapag dumadaan tayo, meron ako dating nakita ko siya na ganun din, ang bigat ng problema niya, pero habang pinagpe-pray ko siya, nakakita ko ng vision, bola na hinampas ng malakas. Sobrang lakas ng hampas sa kanya. Pero nakita ko yung bola lumipad. Tapos ang impression sa akin ng Lord, sobrang sakit ng sitwasyon mo, pero magbabounce back ka. To cut the long story short, alam nyo, hindi siya nanatili dun sa ilalim, nag-bounce back din siya. 3 tao sabi niyo, magbabounce back ka. Come on, sa kabila, sabi mo, magbabounce back ka, kapatid. Genesis 18 verse 14. Is anything too hard for me? Paulit-ulit ang Diyos dyan. Matthew 19 verse 26. Declare natin to, mga kapatid, go. With God, all things are possible. All things are possible. Pwede bang sigaw natin, all things are possible? Oh, walang imposible sa Diyos. Kapatid, paglabas nyo ng church at meron kayong makilala, makita, mamaya puntahan ko sila Ate Mitch, may mga mabibigat na problema. With confidence, may kumpiyansa, buong puso, sabihin nyo sa kanya, with God, all things are possible. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Amen? It's not my story to tell. Si Pastor, natutuwa din ako sa kwento niya kasi gumanda yung sitwasyon ng katawan niya ngayon. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Pastor, from stage 3 naging 4. Ay, 4 naging 3. 3 naging 2. 3. Ay, 4 naging 3. From stage 4 naging stage 3. Pastor, pag December, dapat ang isa-share mo na sa amin from stage 3, stage 1 na. Walang imposible sa Diyos. Please, tutukan natin. That's the reason why we are together. Hindi lang para magsama-sama, pero para kapit-bisig. Ano yung kapit-bisig? Papanalangin kita, papanalangin mo kung mananalangin tayo ng sama-sama. Dapat ganun ang uso sa church. Amen? Pausuhin natin yan, yung kapit-bisig, na kapag may nalaman kayong problema, hindi nyo ipagsasawalang bahala. Ang gagawin nyo, luluhod kayo, bibigyan nyo ng oras sa panalangin. Bakit? Ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, kapatid. Darating yung time, Pastor, prayer ko po talaga to with all my heart. Talagang gumaling kayo. Dahil walang imposible sa Diyos. Masaya ba kayo makita nyo si Pastor? Maaano kayo, yung malilito? Si Kuya Budge ba to o si Pastor? Ang laki. Ay, para lang alam nyo, dati ang laki talaga ng katawan ni Pastor. Baka magka-crush kayo kung dati-dati. Ay, sorry. Walang imposible sa Diyos. Amen. Pwede bang sigaw natin yan? Walang imposible sa Diyos. Ang bagyo, dito sa kwento, uncontrollable situation. Uncontrollable yan. Pero kapatid, kung kasama mo si Jesus sa loob ng bangka, anong ikakatakot mo? Anong nakakatakot kung kasama mo si Jesus? Amen. Si Pastora Lot, nasa China yan, magiging honest po ako sa inyo. Kaming mga pastor nag-iiyakan na. Midweek, ako minsan yung naa-assign sa kanya kasi every Wednesday may naka-assign sa kanya. May time na ako yung naka-assign, nakaluhod ako sa stage ng Manila, umiiyak na ako. Bakit po? Sa totoo lang, lumalaban kami sa pananampalataya pero yung kalahating isip, yung kalahating puso, wala na. Iba na yung itsura niya. Iba na. Tapos pag nagkikwentuhan, natatakot na kami sa nangyayari sa kanya. Pero may mga taong nanindigan, nanalangin, binantayan siya sa panalangin, na kahit parang bagyo na hindi niya controllable yung sakit,
Ngayon, pinagaling siya ng Diyos. Pastor nga at naglilingkod. Walang imposible sa Diyos. Kanina, nilapitan ko si Mama Nati, si Meme sa labas, sinawakan ko yung kamay nila, umiyak kami. Prayer namin, Lord, hanggang lumalaban yung bata. Lumalaban niya yung bata. Ang hinihintay na lang nila tumigil yung heartbeat. Tumigil na lang yung heartbeat kasi wala nang amniotic fluid. Wala na. At sabi, sa mga ganong sitwasyon daw, ang bata, ano na yan? Mawawala na talaga. Pero ang lakas daw ng heartbeat ng bata eh. Prayer ko, Lord, hanggat malakas yung heartbeat, meron kang gustong parang sabihin na hindi ko maunawaan. Pero Lord, lalaban kami sa pananampalataya. Kayo ba, magiging masaya kayo kung isang araw, after 10 years, ng bata na yun, siya na yung nagpipreach dito? Magiging masaya ba kayo na yung bata na yun, after 10 years, siya na yung youth leader? Laban tayo sa panalangin. Kung kaya pa, laban tayo. But again, kalooban ng Diyos. Uncontrollable situation. Magtatapos na po ako, conclusion. Before the storm, come to Jesus. Tapikin niyo po yung katabi niyo. Sabi niyo, before the storm, come to Jesus. Remember, bago magkaroon ng storm, nagsisamahan sila sa Panginoon. Nagsisamahan. This is the problem. Hindi ko po kayo kinokondem ha. Sabihin ko lang po yung totoo. Ang tao, sa totoo lang po, lumalapit lang sa Panginoon kapag delikado na yung sitwasyon. Kapag lumilindol, ano ang trending? Number 1, trending, lindol. Number 2, trending, help, Lord. Lord, help us. Lumalapit tayo sa Diyos kapag nandun na. Pero isang aral na natutunan po natin ngayong pong hapon na to, before the storm, come to Jesus. Tiyakin po natin na nasa puso natin ang Panginoon. Mga kapatid, masaya po tayo na kayo po ay dumadalo, pero titiyakin natin kung nasa puso ko ba talaga si Jesus. Ito lagi ko pong sinasabi. Ang bata at ang kabataan, let's bring them to Jesus before the storm. Kasi ang bata, wala pang masyadong storm yan eh. Darating ang storm sa buhay ng tao, pero bago dumating yon, ang batang nataniman ng salita ng Panginoon. Kapag ang salita ng Diyos nasa loob niya na, yayanigin yan, madudulas ng konti yan, pero tatayo yan. Bakit? May kapangyarihan na nasa loob niya na naitanim. Amen. Pwede po ba akong gumamit ng example? Medyo nagiging favorite ko to, lalo alas 2 tayo. Cute na bata, tara. Ay, ayaw niya. Tara, bilis, tara. Tara, punta ka rito. Anthony, hindi ikaw siya. Tara. Eto po, no? Example ko po itong bata na to. Ang cute, di ba? Ang bata, taniman mo ng salita ng Diyos. Taniman mo. Di ba anong sabi sa Bible? Day and night. Aralan mo siya. Parang si Justin salita. Hoy, sabi sa akin ni Justin. Salitan mo ng salita ng Diyos. Panalangin mo. Di ba? Paliguan mo ng salita ng Panginoon. Hindi mo nakikita sa kanya yung Word of God dahil nasa loob ng puso niya. Pero darating tong bata na to, magiging mama. Tayo ka rito, mama. Darating ang time, yung maliit na bata, magiging mama. Pero alam nyo kapatid, etong mama na to, dadaan sa storm. Kuya, storm. Yanigin mo siya, kuya. Yanig, malakas. Naapektuhan ba siya ng storm? Medyo. Kuya, tulak mo ng pero may lagnat yan ha. Ay. Itutulak siya ng buhay. Yayanigin siya ng buhay.
Pero alam mo, itong bata na to, nananatiling natatag yan. Bakit? Kasi nung maliit pa lang siya, nataniman na ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Salamat po sa inyo. Bonakit siguro yung ano na ito. Batang may laban. Ganun sa buhay ng tao. Kaya, alam nyo, marami kayong makikilala ngayon, ilang taon, 30 na, walang katiwa-tiwala sa Diyos. Last resort nila si Lord. Bakit? Kasi nung bata sila, hindi nila nakitang importante salita ng Diyos. May isang bata, nagigising siya ng madaling araw, nakikita niya po yung lola niya nananalangin, nakaluhod, umiiyak. Sa mata ng bata, ang lahat ay tama. So dahil nakikita niya na yung pag-iyak, pagluhod, pagbabasa ng Bible ay napakahalaga, lumaki po yung bata na yon na para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay pananampalataya sa Diyos. Nagkaroon siya ng maraming problema, pero alam niya, tuwing darating siya sa problema, luluhod siya, mananalangin siya, iiyak siya sa Panginoon. Bakit? Kasi nung pinakamaliit pa lang siya, nakita niya na yung halaga ng panalangin. Kapatid, pasa natin yan. Kaya, Kurt, tama yung desisyon mo, dalhin mo yung mga bata dito, kahit inaantok yan, dalhin nyo. No, taliman nyo ng salita ng Panginoon. Gigising kayo sa umaga, sharean nyo ng Word of God, matutulog kayo, sharean nyo ng Word of God. Paglaki niyang mga yan, darating sa maraming problema, pero may salita ng Diyos na nakapako sa puso nila. Pag naunahan na yan, hindi na mapapasok ng kaawayan. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Come on. Let's bring people to Jesus. Baka kayo rin. Ngayon po, ang team natin talaga, pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, marami kayong kilala na kailangan ng Panginoon. Let's bring them to Jesus. Let's bring souls to Jesus. Masarap sa church na to, laging may bago. May inaalagaan tayo, may pinapanalangin tayo. Let's bring souls to Jesus. Amen. Bago pa ang storm. Illustration, ilang mga ano na lang. Si Pastor Raul, yung pastor po natin sa Iloilo, pastor. Alam niyo si Pastor Raul, asawa ni Pastora Lerma sa Iloilo. Kilala po ito nila Pastor Japet. Nagpunta po sila sa Korea nila Pastor Dennis. Mga isang dekada na po siguro yon. Ngayon, habang nasa Korea po sila, namatay si Pastor Raul. Namatay si Pastor Raul, syempre takot na takot kung paanong ikikwento sa pamilya. Pero to cut the long story short, hindi ko na po idedetalye. Pero alam nyo, pagkamatay po ni Pastor Raul, tinuloy nung asawa niya, tinuloy ng mga anak niya. Ngayon po, halos lahat ng anak niya pastor na. Pastora Nini, Pastor Rachel, Pastor Jonathan, pati yung mga asa-asawa nila, lahat naglilingkod sa Panginoon. Grabe yung pananampalataya nila. Bakit po? Kasi yung tatay, naihanda yung pamilya. Bago dumating ang storm, naihanda na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, dapat handa tayo. Sa katabi nyo, sabi mo, handa ka dapat. Sana pag dumating yung storm, hindi yun yung ikawala ng pananampalataya mo. Sana pag dumating yung storm, mas yakapin mo si Jesus dahil siya lang ang makakatulong sa'yo. Number 2, paano kung nandyan na yung storm? Ito na, during the storm, put your trust and hope in Jesus. Sa verse 38, sabi niya, ginising siya ng mga alagad. Sabi, Guro, baliwala pa sa inyo. Sabi niyo nga po, baliwala. Sa English, do you not care that we are perishing? Nawala yung faith nila. Anong lesson dito? Merong pong formula of doubt. May ginawa ako dyan. Formula of doubt. Paano ba nagkakaroon ng pagdududa tao? Storm, problema, plus fear, natatakot ka, minus faith, pag natanggal na yung pananampalataya mo, doon nagkakaroon ng doubt. Pero kapatid, kapag may storm at fear, pero may pananampalataya ka pa rin, maliit yung chance na magduda ka.
Meron man pero maliit na maliit, kakainin yan ng pananampalataya mo. Kaya si Jesus, sabi niya sa verse 40, "Why are you still afraid?" Ba't kayo natatakot? Ba't kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? No? Tanungin natin yung mga sarili natin, kapatid. Is my problem bigger than God? Tingnan nyo nga po yung mata ng katabi nyo. Tingnan nyo po yung mata. Sabi mo sa kanya, is your problem bigger than God? Eto pangalawa, i-declare nyo sa kanya. Declare nyo po declaration, there's power in declaration. Life and death are in the power of tongue. My God or your God is greater than anything. Come on. Including your problems. Ganyan dapat ang declaration. Tapos may tuturo din po ako sa inyo. Kapag sobrang bigat, may ganyan tayo yung nagpapatong-patong lahat ng problema. Pastor, no? Kahit pastor ka, no? May time pag nakahiga ka na, hindi mo naman maintindihan kung bakit kapag nakahiga ka na at matutulog ka na, biglang dun sila lahat naglalapitan. Dun lahat-lahat ng problema, bigat, nakahiga ka na. Tuturo po ako sa inyo. Psychology and faith. Pinagsama. Kapag sobrang bigat, nalulunod ka, hindi mo alam. Ganito po yung gawin nyo 3 beses. Hinga ng malalim. Come on. Inhale. Exhale na malakas. Isa pa. Inhale. Exhale na malakas. Isa pa. Inhale. Exhale na malakas. Tapos sabihin nyo, "These two shall pass." Matatapos din to. Amen? Pero dapat buong pananampalataya yan. Amen? So alam nyo na mamaya sa elevator kapag may alam ng Diyos ang gagawin niya. Matthew 11 verse 28, "Come to me all you are weary and having burden, and I will give you rest." Ilang talata? John 14 verse 1, "Don't let your heart be troubled. You believe in God, believe in also in me." Si Jesus po yung nagsasabi niyan. And last, after the storm. Number 2, put your trust in the Lord. Magtiwala tayo. Kapatid, kapag may problema ka, mas matindi kapit sa Panginoon. Kapag sobrang dilim, mas matindi panalangin. By the way, may dadagdag lang ako. Alam nyo, pag sobrang dilim, ibig sabihin, paliwanag na. Pansin nyo, madaling araw, it is darkest before the dawn. Kapag pasikat na ang araw, ibig sabihin, ay pag sobrang dilim na nun. Kapag sobrang sakit na, baka patapos na yon. Tanungin nyo nga yung katabi nyo, sobrang sakit na ba? Oy, may nakita ko nag-yes. Hindi ko natuturo kung saan. Basta sa banda rito. Sabihin nyo, patapos na yun. After the storm, matatapos na po tayo. After the storm, keep following Jesus. 3 tao, yanigin mo, sabi mo, keep following Jesus. Sa Mark 5 verse 1, Jesus and his disciples crossed Lake Galilee and came to shore, the town of Gerasa. Pwedeng pwedeng kunyari naghimala na, naligtas na sila. Ang gagawin ng mga disciple, tara na, no, tignan nyo yung katabi nyo ulit sa mata, mga kapatid. Sabi nyo, sumunod ka pa rin sa Kanya. Come on. Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Tayo na po tayo lahat, mga kapatid. Sakto yung oras ko. Pinakahuling talata, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Isaiah 41 verse 10. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Kakaroon po tayo ng altar call. You badly need it this time. Altar call tayo po ay mananalangin. Board of Elders, Pastor, samahan niyo po ako. Sa lahat ng kailangan ng panalangin, pumunta po kayo sa harapan. Tayo ay mananalangin, mananampalataya na ang Diyos ay tutulungan tayo at sasamahan tayo na bagyo.
Habang tayo po ay lumalapit, awitin po natin yung How Great is Our God. Taas natin ang Diyos sa lugar na to. No, habang bumibigat ang sitwasyon, mga kapatid, pabigatin din natin yung pagsamba natin. Bigyan natin ng diin yung pagpupuri natin sa Panginoon. At bukas puso tayo na magpuri sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We will fill this place with prayers. Wala po muna tayong iisipin ngayon. We will just pray. Mananalangin tayo. We will seek the Lord. We will ask for miracles from the Lord. At magkakapit-bisig po tayo sa panalangin. Yung mga kasama ko po sa prayer meeting, pwede po bang tumulong kayo sa panalangin? Mga kasama ko po sa prayer meeting, sila tita. Panalangin po natin sila. Come on, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Sa mga nasa harapan, connect tayo sa Espiritu ng Panginoon. The splendor of Hallelujah, Jesus. the clothed in Connect your spirit to the Spirit of the Lord. Let all the earth Thank you, Jesus. rejoice. All the earth rejoice. He wraps Thank you, Jesus. himself in light. Yes, Jesus, Lord. And darkness tries to hide. Yes, Lord. It trembles at his voice. Trembles at his voice. How great. How great is our God. Thank you, Lord. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
God, name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart could sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great God is. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art!
Hallelujah, Jesus. Taas po natin lahat ng ating kamay at magpuri tayo sa Panginoon. Let's sing this song, How Great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great! How great is our God. Sing with me. You are great, Lord. You are great, God. Nothing is impossible to you, God. Great, how great is our God. Minsan pa, itaas natin ang Diyos sa lugar na ito. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. For the very last time, Lord, you are great. You are sovereign. You are in control. Thank you, Jesus. Nothing is impossible to you. You are in control, God. You know everything, Lord. How great is our God. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Psalms 46, verse 10. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Alam ng Diyos ang pinakamainam. Pwede ba ngayon magpasalamat na tayo lahat sa Panginoon? Palakpakan natin ang Diyos. Come on, dire-diretsong palakpak sa Diyos. Pupurihin natin ang Diyos. Itataas natin ang Panginoon. At habang tayo ay nagpupuri, ang awa niya ay bumabagsak sa atin. Come on, let's shout, praise the Lord! Let's shout, hallelujah! Hallelujah! Ama, salamat sa inyo. You are sovereign. You are in control. Alam niyo, ang pinakamainam at ang lahat ng bagay, Lord, sa buhay namin, tinataas namin sa inyo. Walang malaking problema sa inyo, Panginoon. Mahal niyo kami at hindi kayo magpapabaya. Tinataas namin ang lahat sa inyo, Ama. Ito po yung aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, magkamayan tayo bago kayo umupo. Yakapin niyo po ang isa't isa. Encourage niyo. Praise the Lord. Hallelujah.